Magandang araw sa inyong lahat mga kamatyas. Katatapos lang ng Chess 9LX. Day 3. Pipili tayo ng 3 best games sa round number 7, 8, and 9. Round number 7 best game ang napili ko sa bakbakan nila former world champion Garry Kasparov at ang new generation na player sa US, Super Grandmaster Samuel Sevian. Nagsalubong ang old at new generation players pero dahil sa pag-alis ng highly theoretical opening, nagkasalubungan dito ang kani-kaniyang diskarte at pundasyon na pawang middle game and end game understanding lamang at kaunting forma, imagination, creativity sa opening. Yan ang naging bakbakan. Sa end part ng video, papakita ko po sa inyo ang final standing at ang kanilang mga premyong nakuha. 3 games ang i-analyze natin today. Ang ginawa ni Kasparov, nag-G3. Ayan, ito po randomize. Backrank nila. Ang king nasa F file, ang queen nasa D file. G3 para mabuksan kagad, may threat kagad sa B7, ang bilis. At sinangga kagad ng C6. Nag-D4, D5, Knight D3, G6, C3. At bookline pa rin ito. Nangyari na sa ganitong position. Exactly. Knight D2, Bishop D7, meron pa ring record. Bishop G2, Queen C8. Aba, bookline pa rin. Castle, ayun. Dito pa lang nagkaroon ng novelty. Marami na rin palang nagawang 960 tournament sa iba't ibang panig ng mundo. Ayan, nangyari pa ito eh. Ang ginawa nitong nakaraan, tinira ng lower rated player E4. 1800 player ang tumira niyan against 1300, nanalo ang puti. Ayun. Pero nag-castle naman dito, bagong luto ni Kasparov. Nag-bishop F5 para mapigilan ang E4 na paparating at nag-knight B3, knight C4, pressure sa B2, queen C1, depensa at nag-castle, F3, ayan, mag-E4 na. At inunahan ni Sevian bago pa makapagpakawala ng solid center at nag-E4, sinabayan ni Garry. Takes, Bishop G4, may threatening Bishop E2, dodobolin at nag-Rook F2. Agap lang. Nag-A5 para mag-A4, papaalisin ang knight na sumusuporta sa D4 at nag-A4. Pantay ang space para hindi makapush A4. At nag-Queen D8, diin pa sa D4. Hindi pwedeng capturein dahil nakapin. Nag-H3, paalis muna. Bishop C8, Rook E2. Rook E2. Pag kinapture, ano meron? Nag-B6. Ayan, medyo may malalim kagad na karga dito. Ano ang mayroon kung capturein ang pawn sa D4? Magsi-C takes D4. At ipapakapture talaga ang pawn sa D4, magkiking H1. Ayan. Kagaya ng mga napanood na nating previous games ni Kasparov, mahilig siyang magbigay ng isang pawn pero malalim ang kahulugan. Isang pawn yan, no? Pero nakatreat ang knight. Na halimbawa kung iiwas knight E5, magro-rook D2. Ayan na nga. Ang sunod-sunod na lalim niyan. Aalisin ang knight, may pressure sa bishop, takes, nakapin, at kapag nag-C5, Bishop C3. Malalim si Kasparov talaga sa discarding middle game. Grabe ang natatanaw niya, no? Nandun pa rin talaga ang world-class level. Dito nag-B6 si Sevian. Maaaring yung Bishop, natanaw niya ilalagay sa A6 para magkaroon ng pressure. At nag-Bishop F2, pagpapatibay lang, sapat na suporta sa D4. Bishop A6 na, Queen C2 at nag-Knight D7 develop Rook D1. Ayan na. Pressure sa D file at nag-Rook C8. Rook C8. Rook E1 para makaiwas na sa pressure ng diagonal. Nag-Rook E8, abang-abang lang si Sevian. Knight C1. Napansin ni Kasparov, yung knight niya medyo parang walang tamang square. So nag-Knight C1. At the same time, meron ding B3 na kayang paalisin ang knight sa C4.
At nag-queen c7, iwas na sa pressure ng d-file. b3, knight d6, at nag-knight e2. Ayan, medyo maraming mga kunakunachi na nagaganap ngayon. Kumapture sa d4, bishop takes d4, knight takes e4. Ayan na naman si Gary. Nagbigay ng isang pawn pero accurate ba ito? Mukhang pumabor yata ang evaluation bar sa panig ni Sevian. Kumapture, capture at nag-king h2 para depensahan ang pawn. Nag-knight df6, patibay lang sa knight e4. c4 para ma-block na ang bishop na yan. Nag-rook c d8, knight ef4, nag-king g8, at dito nag-queen b2, control lang sa diagonal na yan, at nag-bishop c8, rook f1, ayun. Masasabing blunder ratio sa laki ng evaluation bar na itinalon, binigay kay Sevian. Dapat daw ang tira dito ay knight to f2. Ayan. Hindi pa ganong katangkaran ang lamang ng evaluation bar. Pero pag rook f1, nag-h5, knight f2, kagaya ng nangyari nitong previous round kay Kasparov against Jeffrey Xiong, na hindi pa klaro ang position pero bakit ang nakalagay ay 0-1. Nung aking imbestigahan, na flag down si Gary. At this time, sa palagay ko, flag down uli si Gary. Nauubo sa kanya ang time control na 20 minutes plus 5 seconds increment. Ayun, na flag down si Gary dito. Kasi hindi pa naman ganun kaklaro oh. Na flag down. Kinapos na, no? Yan po ang nagsasuffer pag matagal na walang laro. Wala ka na sa approaches, yung babad. Ang nagsasuffer yung analysis, yung dulas, yung speed, yung imagination sa mga tactical motives, bumabagal. Wala tayong magawa kasi talagang nagbalik lang naman si Gary. Kaya medyo, kumbaga sa medyo kinalawang yung dulas ng pag-a-analyze kaya medyo bumagal. Pero kung bababad uli si Gary, naniniwala po ko, nandyan pa rin ang bigat ng mga bitaw niya. Okay, flag down. At lipat naman tayo sa best game na naganap sa round number 8. Sa bakbakan naman nila Wesley So and Hikaru Nakamura. Wesley So, former World Fischerandom Champion. Hikaru Nakamura, currently World Fischerandom Champion. Magandang laban ito. Best game of round number 8. At bago tayo magsimula, yung thumbnail po natin ha, ang pinakamalaking mukha ay kay Aronian dahil leading siya after day 2. Pero, namroblema pa rin siya kasi 3 mamaw pa rin ang kaniyang last 3 rounds. Nakamura, Wesley So at Caruana. Okay? Tingnan na kagad natin ang ginawa ni Wesley. Nag D4. D6 dito si Nakamura. Okay? Randomized combination. Nasa G file, nasa E file ang queen. Ba? Yung queen side, proper position ng minor pieces. Nagkaiba lang yung bishop na lagay sa D file. At nag E4, E5. At ang maganda nito ayun may bookline na rin. D5, C6 nangyari pa rin ito. Knight C3 bookline pa rin. Suporta sa D5, Knight BD7 at dito nagkaroon ng novelty. Dahil sa mga nagdaang laban may tumira ng C6 D5 at Knight G6. Yan ang maraming tumira dito sa ganitong posisyon. Grabe. Iba't ibang klaseng combination na ng randomized background pero dami na rin palang naganap dito sa 916, no? At nag-Knight E3, Knight F6, Bishop F3, Knight G6, G3. Ayan, para magpa-fiangketo mamaya. Bishop H3. Pinigilan kagad ni Naka. Pag nag-castling, tatagpasin ng tore sa F1 kasi lilipat ang tore dyan sa F1 So hindi mo na nag-castle, nag-Queen D1 at nag-Queen D7, Queen D3, Bishop B6 at nag-Knight C4 atake. Bishop D4, Bishop E3. Talagang gustong ma-exchange ni Wesley ang bishop na yan. Kumapture sa D5, Knight takes D5, Knight takes D5, E takes D5 at nilinis na kagad.
Nag F5 si Naka. Okay, para may E4 na paparating, napakalakas. Bishop G2, hinamon na ang bishop. Nag E4 muna and the Queen F1 takes. Then F4, talagang hinataw ni Naka ng atake. Kinapture, takes, Queen takes G4. Yun nga lang, may risk, no? Kasi syempre, isang pawn ang binigay dito ni Naka, dapat may compensation na malakas na atake yan. Pero kitang-kita naman sa evaluation bar na pumabor kay Naka, nag-castle. Yun ang maganda. Okay? At kung sa online na usapan, itong king, ididikit ko sa tore, tingnan nyo po mangyayari. Ganyan pagka 960. Automatically, ipaproper, castling niya, parang real chess ang position, pero binangga lang. At ganun din naman. Ang layo. Pero para mas maliwanag, itong king, ibabangga ko dito sa rook A1 at mag-queenside castle, proper position, castling ng real chess. Okay, maliwanag po, mga kamatsas. At nag-knight H3, threatening. Knight F2, triple attack. Paano pipigilan yan? Nag-queen E6 check. Takes. Knight F2, at nag-E7, kumounter si Wesley. Rook F E8, at nag-knight D5. Suporta muna sa E7 pawn. Kumapture na, takes, at nag-rook A C8 para walang double. Nag-B4. King F7, Rook E1. Agap lang kasi didikit na ang king sa Knight D5. Nag-Rook C4, C3, B5, King C2, H5, King D3, at nag-G6. Ayan. Tamang waiting lang din si Naka, pero malakas talaga ang Knight ni Wesley. Ang tanong, paano papaalisin ang Knight na yan? Nag-A4, A6, kailangan i-maintain yan. At capture, nag-Rook E2. Waiting lang din si Wesley. Ano ang gagawin mo, Naka? Waiting siya. G5, ayun. Na-realize dito ni Naka, wala siyang magawa. Siguro ang planong nakikita niya dito ay i-push yan para magkaroon ng extra movement. Nag-Rook F2 check. King G7. Pero ang tanong, bakit kaya hindi idinikit ang king sa E6? Mag-Rook to F8. Ay, oo. May ganyan pala. At halimbawa, kung mag-king D7, may knight B6 check, winning for white. Capture, takes, knight takes C4, B takes C4, king takes C4. Mananalo po ito sa ganitong king and pawn ending. Okay, ito kasi medyo malapit oh. Papasok sa rule of square yan kaya walang dapat ipag-alala ang puti. Pag pumasok sa rule of square, ibig sabihin mahahabol ng white king ang pawns na yan. At may pass pawn ang white dyan. Okay? Decisive advantage for white. At after rook F8, wala na, no? Pag naman bumalik dito, may knight C7 check. Takes. Ito ang equal naman. Equal version. Magki-king E4. etc. Marami pa pong pasikot-sikot ito pero equal ang evaluation bar. Ibig sabihin, tabla yan. Balik tayo dito sa nangyari. Nag-king G7 si Naka at nag-rook F5. Atake muna sa G5 pawn. Rook G4, depensa. Nag-knight F6. Ayun, nahagip ni Wesley na makabawi sa pagkaka-quality down. Tinanggap na ni Naka, nag-rook takes pawn. At least, wala nang pass pawn dito si Wesley. Takes. Rook G5 check, king F6 and take. Ayun. Lamang ng isang pawn pa. Tumubo pa si Wesley. At nag-rook H7, atake sa pawn. H4, ligtas muna. King E6, king E4, rook C7, and king D3. Yun nga lang, sa ganitong rook and pawn ending, lamang nga ng isang pawn ang white pero wag lang i-exchange ni Naka ang tore. Mahirap i-penetrate ng panalo. Ipilit ng puti, mahirap. Rook H7, bantay lang sa H-pawn at nag-rook E4, check. King D5, check. King E5, King E2, D5, King F3. Mukhang lilipat dyan, push, ganon. Rook F7, check. King G4 at nag-rook C7. Ayan, habang nagpe-penetrate si Wesley dyan na maipush ang pass pawn, syempre kailangan din namang humanap ng counterplay si Naka as much as possible. Nag-rook D3, nag-king E4, check, king E5, rook D3, king E4, at nag-rook G3.
Ayaw ni Wesling tanggapin muna ang tabla dahil lamang siyang isang pawn. At nag-rook G7 check, King H3, Rook H7 para ma-prevent ang pag-progress ng H-pass pawn. Nag-King G4 ulit check, King H3, Rook H7 at nag-Rook G5. Pamilit para makapush na ng H5 at the same time yung King kung bibitaw sa D5 kakapturing talaga yan. Nag-Rook C7, binalikan ang pawn, check muna, King E5, check ulit, King F4, ayun. At dito na po nauwi sa ganitong klase na ayun, kitang-kita kagad. Rook takes H4. Teka muna. Teka muna. Akala ko talaga, ano na yun Ayun, Rook C4 ang blandiricious ni Naka kasi halos equal Rook B2 ang tira. Pag nag-Rook takes B5, King E3, threatening matchas. Pag nag-King D1, King D3, threatening matchas. At kapag nag-King C1, Rook H2. Ayun. Pag nag-H5, meron kasing King C4, makukuha ang pawn sa B4 at halimbawa kung mag-Rook G5, King takes B4 pero ang maganda nito yung white nakakat sa tore. Nakakat off Dito, meron dito sa F4. Pag kinapture yung pawn masyadong malayo sa white king at kapag umiwas naman nag-Rook A5, magro-Rook B2 at kapag nag-progress Rook B7, ayun. Rook H7. Malayo ang white king, napakalapit ng black king para makuha ang pawn na yan. Okay, tabla, yan ang equal. Pero dito, nag-Rook C4 si Naka, na-capture ang B5, King E3, King D1, capture. Pero iba na pong usapan nito dahil may problema si Naka, yung B-pass pawn. At yung king, wala. Sa ilalim, nasa teritoryo, ibang usapan nito. King D4, King B3, at nag-Rook H1, Rook G5. Yan ang problema dyan, yung king. Kung nasa baba sana yan, okay Ayun. Pag Rook G5, dito po, nag-resign si Nakamura. Tinalo ng former Fischer Random World Champion ang currently World Fischer Random Champion. Bakit nag-resign si Naka? Kasi ito na po ang papunta dyan. King A4, magki-King B5, tapos unti-unting gagapang ang king, pwede pumunta sa A5, push. O kaya King A4, King A5, pag chumek, King B6 kagad, then push. Yung Black King, ang sama ng pwesto. Wala, ang sama ng pwesto. Pag pumunta dito, halimbawa, para di makaganon, magbi-B5 na. Pag chumek, ganon. May sayaw lang ng konti, pampatagal, pero still, di pa rin mapipigilan ang pag-progress ng B-pass pawn dahil yung king nga, ang sama nga ng pwesto pagkaganyan. Di makakababa. Tore lang ng tore ang gagalaw dyan. Ay, nako. Pag nag-King C4, then King C6, push. Talo talaga. Ang sama ng tira ni Naka, yung bitaw niya ng Rook C4. Pero dahil kasi sa kauntian na ng oras, napapabitaw ng ganun Time factor pressure na rin. Yan ang best game ng round number 8 mga kamatsas. Nanalo si Wesley. Maganda ang standing ni Wesley dito, mga kamatsas Pili naman tayo ng best game sa last round. Sa bakbakan naman, nila Nakamura pa rin at this time against leading ng day 2 na si Levon Aronian. Maganda ba ang inihataw ni Aronian ngayon sa day 3? Yan ang alamin natin. Ang ginawa ni Naka nag-E4, E5 si Aronian, F4 at ito po ang randomized combination ng pieces nila sa back rank. At bookline pa yung F4. Malaking gambit sa real chess. E4 at F4. Kinapture. Bookline pa rin. Rook takes F4. D5. Pressure sa E4. At nag-G3. Bookline pa rin. G6. Dito nawala sa libro mga kamatsas. Dahil nitong nakaraang 2021 may tumira ng D takes E4. At nanalo ang puti. Okay, mga lower rated players lang na tournament. Pero 960 tournament. Yan ang maganda, Nakakabuo na ng theory. G6 novelty para pakawalan ang bishop pressure sa diagonal. At nag-Rook F1, D4.
advance, knight F2, knight DC6, develop, knight G4, pupunta yata sa F6 si Naka. Knight D7, pang control sa F6 square. Nag-knight H6, ayun. I-exchange sa bishop. D3, yan ang mabigat na tira dyan, ano? Pangsira ka agad sa position ng king dyan, sa shield. At nag-C3, knight CE5, bishop G2, bishop G7, capture, bishop H3. Ayun, para may pressure naman dyan. Nag-castle queenside. Okay? Ganito po, kung sa online ha, yung king ibabangga sa tore at magpa-proper position sa castle queenside ng real chess. At nag-knight A3, A6 para yung knight manatiling pilay ang activity, wala sa C4, wala sa B5. At nag-queen D1, magmamaneuver papunta sa B3, king B8, queen B3, bishop F8. Kakapturin ba yan? At meron ding bishop C5, hamon sa diagonal. At nag-knight C4, hinamon na ang knight, takes, knight E5. Pang-depensa na, may counter-attack pa. At nag-queen B3, queen C6, tineret ang pawn sa E4. At nag-bishop E3, G5. G5. Mag-G4. Para mawala na ang bishop dyan. At nag-castle queenside. Okay? Gagawin ko, itong king, babangga ko sa tore, castle queenside. At nag-bishop C5, hinamon na ang bishop, rook F5. Inatake muna ang knight, F6, depensa, solid, takes, nako. Knight versus bishop, sino mas malakas? Ang lakas ng knight, nasa gitna, no? Binigay ni Aronian ang pawn sa F6, pero may G4, bishop G2, at nag-rook G6. Medyo malalim ang strategic approach na nakita ni Aronian dito. Ipit kasi ang puti. Yung bishop, bad. At nag-rook F5, pressure sa knight. Rook B6, atake sa queen. Queen A4, rook B5. Para makaalis-alis na ang queen. Makapangalikot mamaya, ano? At yung tore, nagbibigay ng depensa. And may timing din to play rook A5 mamaya. Maka-atake sa queen. Nag-rook DF1, patibay lang sa tore, battery, queen to B6. Nako, yun pa ang isa sa laman ng rook B5. Atake sa B2, B3. At nag-rook D6. Nako, ilalagay naman ng tore sa C6. Ibubuhos ang mga puwersa papunta sa white king. At nag-king B1, king A7. Iwas na sa mga tempo-tempo na ma-check pa. King A1, todo-todo naman iwas ang king dito ni Naka para makaiwas sa mga atake. Nag-rook H6, atake naman sa H2. Rook H1, depensa. At nag-rook D6. Yan ang medyo malalim. Rook D6. Ano meron dyan? Bumalik uli sa F-file at rook H6, rook H1, bumalik. Nag-iba dito si Naka. Mukhang nagparamdam na dito si si Levon, na tabla, no? Okay na, kapabalik-balik, pero ayaw ni Naka, nag-queen A3. Laban! Rook F6, hinamon ng tore, takes, at nag-queen C1, nag-rook B6, queen G1, pin, queen G5, inatake ang pawn sa D2, queen F2, depensa, at nag-C5, sacrifice pawn, nag-rook F1 lang. Pero ano meron? Pag kinapture ang pawn sa C5, magku-queen takes D2. Pag kinapture ang knight, magku-queen takes G2. Sa madaling sabi, ayaw niya magka-exchange ng mga pyesa-pyesa. Kaya ginawa niya, nag-rook F1, queen E7, queen E3, A5. Ayun. Mag-A4, babasag na. Rook F5, C4. Nako. Malakas ang C4, no? Hindi pwedeng i-underestimate dahil may papasok na queen, may mga sundot-sundot ng atake. Nag-B4. Tuluyan ng gumulo pero dihado ang position dito ni Naka sa ginawa niya. A6 B4, queen D4, threat sa knight. At dito mga kamatsas, sige po, sa ganitong kagulong position,
Ano kaya ang excellent move na ginawa ni Levon Aronian? Pakiguess nyo sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat po sa inyong effort at congrats sa nakakita ng B-Take C3. Diretso lang pala, hindi napapansinin ang atakadong knight na yan. Nag-Queen takes C3. Bakit? Kasi kung kakapturin ang knight, mayroong Queen B4. Naku po, papaano pipigilan ang paparating na matchas? Wala na. Ang hirap pigilan yan. Kaya, napilitang tagpasin muna ang pawn at nag-knight C6, umiwas na sa pagkaka-threat. Nag-queen takes C4, ayun. Pasok, queen A3, threatening matchas. Nag-queen C3 para makover ang paparating na matchas, queen A4 by Aronian. May sundot pa rin sa ilalim. Nag-rook C5 para kung check, may pangharang ng queen, pero knight B4, napakalaki ng problemang paparating. May knight C2 pa, nag-A3, pero malakas na hataw ng queen D1, dito po naparesign si Naka. Bakit? Kasi force move, magku-queen C1, magna-knight C2 check. Pag umiwas ang king, dilipad ang queen ng buong buo. Pag kinapture ng tore, di ka-capturing lang ng pawn, tapos na rin. Okay, napakaganda ng naging decision dito, positional and strategic approach ni Aronian na magbigay ng pawn pero yung bishop nakabara hanggang dulo, hindi nagamit, na bad bishop. Natanaw niya yun, ano? Knight versus bad bishop. Okay. Nako, bumigay ng bumigay si Naka. Dalawang sunod. Last 2 rounds natalo siya. At si Levon Aronian, magandang iniscore. Ito na po ang kanilang final standing. Sa katatapos lang na Fish Random, si Sam Sevian ang nakakuha ng 7 points at mag-uuwi ng $37,500 US dollars. Kulang-kulang 2 milyong piso sa atin yan mga kamatyas. Halos 2 milyon na rin, ano? At Levon Aronian, Wesley So, Shankland, naghati naman sa tag to 20,000 US dollars. Not bad for Wesley mga kamatyas. At Fabiano Caruana, 5th place with 12,500. Hikaru Nakamura, 10,000. Jeffrey Xiong, 7,500. Gary Kasparov hanggang kay Dominguez and Robson, 7,500 US dollars. Yan po ang final standing. Congrats kay Sam Sevian. Ang sabi ng mga commentators, talagang hindi nila in-expect. Sabi nila, they are totally wrong. Kasi, 'di ba, sa day 1 nanguna si Kasparov. Day 2 nanguna si Aronian. Tapos biglang day 3, biglang bumulusok naman ng puro panalo si Sevian. Aba, siya pa ang nag-champion. Okay, napakasaya po na kung minsan ay magkaroon tayo ng ganitong coverage, ano, pag-feature sa ganitong malakas ang tournament sa Fish Random, na alisin ang highly theoretical, well-studied opening at kanya-kanyang diskarte. Nagsasalubong ang old at new generation player, pero sa ngayon, ang nangibabaw ay new generation player pa rin. Pero nice try by Gary Kasparov, no? Yun nga lang, medyo kumbaga sa kinalawang ang dulas ng analysis eh. Laging ang problema niya ay ang time control. Ayan, maraming salamat po sa pagsubaybay nyo dito sa 9LX at magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang world-class tournaments. Kung meron po kayong mga gustong ipa-analyze, bagsak nyo lang sa comment section below para makita ko po at mapasadahan natin. At sa mga gustong mag-avail ng Kamatyas merchandise, ang link ay lagi pong nasa comment section below, nakapin lang. Sili po kayo para makapamili kayo ng Kamatyas products. Papadala namin sa inyo door to door. Maraming salamat! Kita-kits sa mga susunod pang chess updates.